Magandang tanghali po sa inyong lahat, Academy students! Magandang tanghali po sa inyo. Kung naririnig lang sana ng mga Facebook Live audience natin. Minsan nga kabitan natin ng Google Meet camera to mga to. Para makita nila yung pagbibilang. Tapos pagkatapos nila magbilang, i-remove natin. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Academy students na kumakain ngayon, and ganoon din sa mga faculty and staff ng CBBA na nandiyan dyan, ay magandang tanghali po sa inyo. And of course, syempre magandang tanghali sa lahat ng ating mga Facebook Live viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali po sa inyong lahat, and of course sa ating pong mga international viewers, a blessed Tuesday sa inyo, or early Tuesday, early morning ng Tuesday, at hating gabi ng Lunes. Yan, saan man kayo. That despite of the time differences, salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkakasama-sama sa ating pong paboritong programa tuwing Tuesday ng tanghali. Once again, welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin na nandito na agad. Kaya sa mga four corners ng ating simbahan, North, South, East, and West corner, magandang tanghali po sa inyo. And of course, ay gusto ko rin i-shoutout ang mga PSS students. Welcome back sa inyong lahat. No? At alam ko ay yung iba sa inyo ay talagang sunog kilay pa mag-aral kasi second day pa lang. Naging estudyante rin ako, oy. Ganyan pag yung mga first day of school, talagang akala mo ang babait, ang sisipag. Kalagitnaan na school, puro nahingi ng consideration. Okay, so kaya, by the way, sa lahat po ng mga PSS student na nanonood dyan, after the Baptist Lunch, go to the Facebook group ng PSS dahil magla-live po ang inyong lingkod doon mamaya at to make some announcements. Alright? And of course, syempre ay magandang tanghali sa aking pong area, Southeast Family. Magandang tanghali sa inyo, Southeast Men Rescuers, Southeast Ladies Prayer Warriors, and Southeast Chosen Generation Young People. Yan, at malaking shoutout syempre sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG. And syempre, higit sa lahat, magandang tanghali po sa ating mahal na pastor na siyang executive producer and director of the program, The Baptist Lunch. Alright, so to continue the flow of greetings sa ating programa, of course, kasama ko po ang mga co-host ng ating pong programang The Baptist Lunch, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly. Magandang tanghali po sa inyo. Tama na yung pangalan ko, Marnelly. Magandang tanghali po sa lahat. Isang maulang tanghali ngayon. Nagtatatakbo kanina. Hindi na ako nagbukas ng payong kasi ilang hakbang na lang, pero napasa rin. Oo, kaya medyo nabawasan po yung pundasyon ko. Na-drain. Ay, nako. At ito na naman po tayo. It is a great excitement para sa amin pong tatlo na magkaroon ng ganitong gawain every Tuesday sa araw ng mga nanay. Kaya ngayon, keep on tuning in and pass the link. Siyempre, binabati ko po ang aking husband. Ewan ko, nagtuturo pa yata. Tapos na. Kasama ko po kanina, nagsundo kami kay Pastor. Ay, pambihira. Meron na palang accomplishment for the day. At least, naging kapaki-pakinabang. At sa aking mga anak, si Pauline yan, hindi ko pa nakikita pero mag-tune in yan. Alas 2 pa yan ang pasok niya At syempre, si Tricia, maging ang buong West Bank, mamaya ay invited tayong lahat sa isang masayang pagtatagpo. Hi Noemi, hello, sana naka-tune in ka. Alam ko naka-tune in yan lagi dahil excited siya sa mga programa ng ating simbahan. Siyempre, maging ang mga nanay dyan, may mga nakasalang pa sa washing machine, mga nakasalang pa sa kanilang kalan ng kanilang mga niluluto, may mga hawak pang walis tambo, at sa mga sosyal, merong vacuum,
ano pa ba yung mga ating mga ginagamit, basahan. Hello po sa inyong lahat at sana ay patuloy tayong magkaroon ng papalitan ng ating mga hinuha regarding po sa ating magiging usapin ngayon tanghaling ito. At ito po muli ay aming karangalan na maging bahagi po kami ngayon dito at kagaya nga po ng sinasabi ni Sir Maki na ano yung term niya, tayo ay mga Batikanong Batikano, oo, parang mga matatanda na eh. Hindi. Pero kahit po sambitin yun, talaga pong andyan pa rin yung kaba namin. Talagang every time na lalabas kami ng aming mga tahanan. Diba, Sister Maneli, lagi po napagkikwentuhan namin na andoon po talaga yung nervyos pa rin. Akala nyo, hindi kami ninervyos. Opo, lalo na po pag malilit. Kanina muntik-muntika na po. Kaya medyo sa pagdadrive, kahit medyo kailangang bilisan. Pero sabi ko, Panginoon, kayo po ang bahala sa aking dadaanan. Hindi po magkakaroon ng traffic. At yun naman ang pinagkaloob ng Panginoon. Kaya eto po kami. Kompleto ang katawan. Salamat po. At patuloy po tayong magpalitan ng comment dito. Salamat po. God bless everyone. Good afternoon po sa inyong lahat. Nakita ko na po sa comment section si Ma'am Chona Juarez dyan sa Batangas. Hello, Ma'am. Maulan din ba dyan? Ingat po kayo. At syempre, si Ma'am Ruthlyn Nieza, all the way from Isabela. Hello. Good afternoon po sa inyong lahat. At ang suki natin dyan sa Davao City, si Ma'am Emelda, Maayong Udto, and sa cousin ko na si Zai. Good afternoon sa inyong lahat. At syempre, ang lahat ng mga taga West Bank family na naghahanda sa isang pagtitipon mamayang hapon. Yee! Excited. Okay. Good afternoon at sa PSS students, welcome back. Kakatuwa naman. Level up ang PSS. Sobra. Parang to the 10th level. Alam mo yun? Biglaan talagang biglang, boom, ganun lahat Kaya pati teachers nagreklamo. Nakakatuwa po and congratulations sa lahat ng mga nag-enroll. Keep the good spirit at sana makatapos kayong lahat at walang malagas sa inyo. Man. Go lang ng go. In fact, very exciting ako yung nai-excite nung ine-explain ni Pastor, may ganyan na sila. Parang sarap maging estudyante. Opo, di ba? Lalo naman pag narinig yung sinabi ni Sir Al kanina kung paano niya gagawin yung sa paraders. Ay, kagabi pala. Sabi ni Sir Gremon, pwede bang bumalik? Kaya nga po di ba? Binabati ko rin yung kapatid ko nanonood from Dubai. Hello bro, good afternoon sa inyo dyan, yung tatay ni JC Max. Hello, hello sa inyo dyan. Good afternoon sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis dahil very interesting ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Alright, amen. At again, sa lahat ng mga PSS students, break time muna. Break muna. At alam nyo, mga kapatid, talagang mainit ang simula ng PSS. Sa maulan na panahon, mainit ang pagsisimula ng PSS. Talagang, alam nyo po yun, yung wisdom na ibinigay ng ating mahal na pastor yung binigay ng wisdom ng Panginoon sa ating mahal na pastor para sa pag-level up ng PSS. Talagang, it is beyond. No? Talagang wow, this is great ka na lang talaga Natuwa ako, sir, kasi 'di ba po, if you remember si Julien, lahat ng ballpen ko pinapamarkahan niya yung sinulat ko yung So medyo sa akin po uniform na lahat, pero iba yung uniform na may logo, 'di ba? Oo po, iba Pati talaga. Pati notebook ko, sir, uniform lahat Kaya ganun yung ngayon, lalo na po ito kung kahit nasa virtual parang nasa classroom. Wow. Matindi. Kaya alam niyo po, continue to pray for the students kasi para sabi nga ni Ma'am Marnelli kanina, para hindi masayang yung level up ng PSS. No po? So continue to pray for the students ng PSS. And shoutout sa mga alumni dyan. Mamaya ay balik din kayo. Of course. Pala, bumalik kayo, balik alumni. Okay? Alright, so narito po tayo. Alam nyo, last Tuesday ay talaga namang, ewan ko, every Tuesday na lang nakakabitin na yung mga programa. Parang isa't kalahati na ang mga programa natin dito. Kailangan na ng 2 oras. Dahil alam nyo po, may pinaplano po si Pastor na magandang programa for the TBL. Paano yung flow ng program
kung hindi nga tayo naiinip kapag yung mga noontime show sa television dati ay tuloy-tuloy how much more kapag ganito ang usapin, no? So abangan nyo po kasi sooner or later on sa programang mga Baptist Lunch natin ay may mga commercials na tayo. Wow, may level up ring mangyayari. Meron din. Siyempre gawain ng Panginoon to kaya dapat tayo, laging pa-level up dahil ang gawain po ng Panginoon ay hindi yan pababa, no? Gaya nga ng sinasabi ng ating mahal na pastor lagi, dadali niya tayo sa pinakamataas na antas ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nag-i-involve sa mga ministries, tuloy-tuloy lang po kayo. Huwag kayong magsasawa, huwag kayong mai-intimidate sa mga taong nakapalibot sa inyo dahil tandaan nyo po, you have the highest calling because you are called to serve God. Yan ang tatandaan nyo po dyan. Alright? So kaya nga, sa mga nanay na nandiyan dyan ngayon sa ating mga comment section, alam ko, naalala nyo yung payo ko sa inyo last Tuesday, pumasok kayo kagad para mahaba-haba ang usapan natin. Kasi pag maya-maya pa kayo pumasok, medyo marami na naman babasahin si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marnelly na mga comment yung kainitan ng usapin nasa dulo. Nasa dulo yung kainitan ng usapin. Opo. Alam niyo po, kanina napakaganda kasi as I recall in my mind habang nagta-type ka ng mga link. At nire-recall ko sa isip ko yung mga napag-usapan po natin. And salamat sa Panginoon dahil Panginoon ang nagbibigay ng idea ng tamang principles to talk on pagdating po sa ating programa. And again, katulad nga po ng sinasabi ko po lagi sa pasimula ng ating programa, the very purpose of this program is for us, for the mothers and the wives, na ma-encourage po to perform your role biblically. Okay? Not perfectly because no one is perfect. Hindi natin ma-perfect ang mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito because everything around in this world ay subject po to change, no? Subject to change yan. Walang permanent. Bakit po? Kasi walang permanente sa mundong ito Kaya nga, you've got mothers and wives that are listening right now, you've got to do your role in the family biblically. Diba? Biblically, sapagkat yan po ang pinakamagandang sundan. The best pattern for a wife and a mother is the Bible. Wala na pong iba. Kaya nga, kung maaalala nyo po, pinag-uusapan po natin in the book of Proverbs chapter 14 is all about the wise woman. Okay? Nasabi po doon, Proverbs 14 verse number 1, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. So as you can see, sabi ko po sa inyo last Tuesday, it is the job of a wise woman, only a wise woman ang nagbibuild ng house. Because a foolish woman ay nagdi-destroy ng house. Okay, yan po ang tatandaan nyo. The difference between the wise and a foolish, yung wise ay laging nagbibuild. At yung foolish ay laging nagdi-destroy. Pag tinignan nyo po in the book of Proverbs, ganyan po lagi. Ganyan lagi ang magiging comparison ng dalawa. Now, ang gusto ko naman pong pagtuunan natin ng pansin po ngayon is how the wise woman builds. No? Paano po siya nagbi-build? Yun po ang gusto ko kasi sabi nga po dito ng Bible in the book of Proverbs chapter 14, every wise woman buildeth her house. Na alam niyo po, yun ang magandang pag-focusan ngayon, Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelly. Pag nag-build, pag sinabi mong, meron kasi tayong tinatawag na skilled worker at saka mga non-skilled worker. No, 'di ba? Merong mga skilled worker, yung mga may alam sa construction, meron naman tayong non-skilled, but I'm not putting them down kasi ang tawag sa kanila, basically ang tawag sa kanila laborers, 'di ba? Yung mga labor, sila yung mga kahit anong ipagawa mo gagawin nila, 'di ba? Pero yung mga skilled, nakikita mo 'yan, sila yung mga nagpipintura, electrician, mga ganyan, sila 'yan, yung mga skilled worker, mga special workers pagdating sa pagbi-build. So, as you notice, alam niyo po, sa ngayon, sa panahon po ngayon, yan ang nakakalimutan as you take note of or as you look around, no, mga wives and mothers, yan ngayon yung nakakalimutan
ng maraming wives at maraming mothers. Bakit po? Of course, it's because of social media. Diba? Alam naman natin kasi sabi ko nga, alam niyo po ba Ma'am Cynthia, kasi as an area leader, no, napupunta tayo sa area, minsan makikita niyo po, maririnig niyo yung isang nanay na parang discouraged na sa kalagayan niya. It's because of the social media na parang nakakakita sila ng comparison na, ito pala dapat yung nanay. So ano yung pagkananay ko? Diba? So because of that, nadi-discourage sila to perform their role. Pero nais ko pong sabihin po sa inyo, that's what the world is trying to put in your mind, wives and mothers that are listening right now. But that is not how the Bible tells you to do your role as wives and as mothers. And of course, biblically speaking, hindi po ganyan ang disenyo ng Diyos sa inyo. Kaya nga po, hinahalin tulad kayo sa mga precious stone na wala kayong katulad. Pansin niyo po ba yan? Yung wives and mothers in the book of Proverbs, pag kayo po ay binanggit, sa mga nagbabasa po talaga ng Proverbs, you will get what I'm saying. Lagi kayong hinahalin tulad sa isang precious thing na sasabihin ng Bible, kapag ito yung ginawa mo bilang isang asawa at bilang isang babae, wala kang katumbas. Wala kang katulad. Bakit? Kasi ang disenyo po, this will encourage the mothers na po, medyo ito yung magli-lift up sa kanila. Kasi po, nais ko pong sabihin po sa inyo, mothers and wives na nakikinig ngayon, kayo po ay dinisenyo ng Diyos nang wala kayong katulad. Kaya nga, yung asawang lalaki, hindi pwede maghanap na iba kasi yung binigay sa kanya ng Diyos na asawang babae, walang katulad yan. Entiendes? Di ba? Halimbawa, si Ma'am Cynthia, halimbawa lang po si Ma'am Cynthia ibinigay kay Sir Noel. Si Sir Noel, hindi na pwede maghanap ng ibang Ma'am Cynthia yan. Bakit? Subukan niyo lang. Bakit? Kasi si Ma'am Cynthia ay design ng Diyos para kay Sir Noel nang walang katulad. Same din kay Ma'am Marnelly. Binigay siya kay Sir Julien at si Ma'am Marnelly ay walang katulad para kay Sir Julien. Amen. Wala nang iba. Ganon din po sa akin. Si Shobe, yung asawa ko po, wala na yung katulad. Kaya nga, sa mga lalaki din na nakikinig ngayon, huwag na kayong maghanap ng iba kasi dinisign ng Diyos ang asawa natin at ang mga nanay ng pamilya natin nang walang katulad. Amen. Alam niyo, totoo po yan. Bakit? Because they are designed to help you and to reach your need and to support you biblically. Amen. Kaya nga nandoon yung pagbibuild. Sabi nga ng Bible, every wise woman buildeth her house. Kaya nga nandoon po yan yung pagbibuild. Bakit? Dahil wala po. Kaya nga sa mga mothers na nakikinig ngayon, sa mga wives, anuman ang nakikita nyo sa social media, huwag kayong maniwala doon. Dahil hindi yun ang sukatan ng pagkananay ninyo at hindi yun ang sukatan ng pagiging asawa ninyo. Ito po ang pinakamagandang sundan. Yung Biblia na kung saan, dito nyo makikita kung paano nagbibuild ang isang wise woman. Alam nyo po, since na tayo ay nasa year of commitment, kung makikita nyo po kung bakit siya tinawag na wise woman, basically speaking, paano mo matatawag ang isang wise na tao? Pag marami ang alam. Di ba? Logically speaking, pag meron kang mga PhD, di ba? ADHD, ay, iba pala yun. Sorry. Sakit pala yun. Di ba? Kapag may mga titles ka before your names, di ba? Nandoon yan, may doctorate ka, may masteral ka, may bachelor ka, ang bihira. Talagang doon mo masasabing wise ang tao. Pero alam niyo po ba, in the Bible, you will learn, wives and mothers, no? Makinig po, para po sa inyo tong programa na to. You will learn that being wise is not about learning, but it is about the application of what you have learned. Yan po ang wise sa Bible. Kaya nga, sabi ng Bible, if you are a wise woman, you will build. You see, the application, nandoon yung build, yung pagbibuild. Siyempre, pag nag-build ka, it talks about what? Action. Okay? It talks about the action. So, those things that you have learned,
You will put it into action. That makes you a wise woman. Amen? Ang ganda po, di ba? Kasi alam niyo po, sa mga nanay po, kasi wag po, kaya ko po kayo ini-encourage kasi I can still remember yung, alam ko nasa social media tayo, pero I can still remember yung nangyari po doon sa isang incident with the Baptist family. Kung maalala nyo, yung sinunog niya yung kanyang pamilya. Kung maalala nyo po yung storya na yan, kumalat po yan sa social media. Alam nyo po kung bakit? It's because of, let's say, depression, anxiety na tinatawag ng mundo. Di ba? Una-una, kapag ligtas ka, tandaan mo, there's no depression at all. Bakit? May Diyos ka eh. Tandaan nyo po yan, no? Sa mga wives. Hindi nyo kailangan ma-depress. Wives, mothers, hindi nyo kailangan ma-depress. Bakit? May Holy Spirit po kayo na nagko-comfort sa inyo. If the Holy Spirit, the preaching last Sunday morning, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnel, di ba? If the Holy Spirit is truly dwelling in you, depression has no place in your life. Yan po ang tatandaan nyo. Wives, mothers, no? Walang depression ang isang taong ligtas. Tandaan nyo po yan. Yan ang pinakamagandang ilagay po ninyo sa isip po ninyo. Kaya nga po, makikita nyo po, pagdating doon, kita mo wala na siyang pag-asa. Kumbaga, in short, napagod siya eh. Di ba? Napagod siya na parang, okay, wala na to. Game ball na to, game over na. Sige, silyab. Sindi. Akalain niyo po na nagtawag pa siya ng polis. Nagtawag pa siya ng tutulong. Di ba? Tatawag pa siya ng tulong. Kaya pag nangyari ngayon, nung wala na, ginawa niya rin sa sarili niya. Di ba? Pero alam niyo po, yan po yung sinasabi natin that if you are a wise woman, what you have learned, you will always put it into application. Diba? You will put it into action. Kaya nga, sabi dyan ng Bible in the book of Proverbs, chapter 14, verse number 1, every wise woman buildeth. So if you are a wise woman, it means you learned something. Di po ba, Ma'am Cynthia, Ma'am Marina? Ibig sabihin, may natutunan ka eh. So what you will do now as a wise woman that learned something, you will put that into action. Kaya nga, magagawa mo, biblically, yung role bilang isang asawa at bilang isang nanay. And not just only, and since that you are doing it biblically, masaya mo siyang gagawin. Di po ba? Yan ang kagandahan sa isang wise na woman. Again, may I remind you, mothers and fathers, mothers and wives that are listening right now, may I remind you this one. Wala pong wise na nakabase lang sa kanyang mga natutunan. Hindi po totoo yun. No? Kaya nga sa Bible, napakaganda sa Biblia, tinuturuan po tayo na pag sinabi mong wise ka, it means all those things that you have learned and that you have heard, it will put into action. Will put into action. Ganyan po pag sinabing wise. Kaya nga po, makikita po ninyo, sa isang wise woman, papaano po siya nag-build. Alam niyo po, simple lang. Kung papaano nag-build ang isang wise woman. Simple lang, ako po ay naniniwala na ito ang ginawa ng isang wise woman. Alin po yon? Ikinumit niya ang kanyang mga ginagawa sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, no, nais ko pong sabihin po sa inyo, since na tayo po ay nasa year of commitment, sabi ng Bible in Proverbs chapter 16 in verse number 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Alam niyo po mga nanay na nakikinig po ngayon sa mga asawa, if you will learn how to commit your works, okay? Again, action na naman po ito. Works eh. Di ba? Wala namang work na nakatulala ka lang, nakaganon ka lang oh. Tsaka yung sinasabi po ng ating mahal na pastor na yung pag-i-scroll, hindi po yun work, ha? Alala ko ngayon, minsan may mga nagme-message sa akin sa may mga nagme-message sa akin sa Viber na yung mga magpapakilala tapos work from home daw, yung ila-like mo lang, i-review mo lang, susulat ka ng review sa mga sa mga shopping sites, oo. Tapos kikita ka ng 3,500 to 9,000 pesos weekly, ha? Sabi ko nga kay Showbiz,
totoo kaya to? Subukan ko kaya. Nireplyan ko yung isa. Ang dami nang pinapa-open sa akin. Sabi ko, ay hindi. Scam. Kaya wag po kayo maniniwala sa ganun. Delikado. No? Yung sa akin sana, lulukuhin ko lang. Di ba? Kaya, tinan nyo po. Work na naman ito. So, commit thy works. That is an action phrase, mga kapatid. Pag sinabi mong commit thy works, hindi yan yung nakaganong ka lang. Okay? It means you will do something and you will put something into action. Commit thy works unto the Lord. Now, mahalaga po ito bilang isang nanay at bilang isang asawang babae. Bakit po? If you will not commit your works unto the Lord, punta ka lang sa next part, your thoughts will never be established. Kaya nga minsan, di ba, litong-lito sabi, pagod na ako na lang gumagawa ng lahat ng ito. Kaya instead of you are enjoying those things, sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, binati niya, yung mga may hawak na nanay na may hawak na basahan, may hawak na walis sa kaliwa, may hawak na panluto sa kanan, di ba? Kulang na lang, pati yung pa eh. Kung uso pa yung, ano ba yung ginagawa nyo dati? Yung bubunot dati. Nalala ko dati, dito sa second floor ng church, ma'am, di ba? Pinagbubunot-bunot namin yan eh. Kasi kailangan may Starbucks yan para kumindab. Di ba? Yung mga ganun ba? Kung uso pa yun hanggang ngayon, sabi nga naman yung mga sosyal, di-vacuum na. Kalahin mo, pati tiles, bina-vacuum. Tamad magdaspan. Kasi isang higop lang lahat eh. Di ba? Di ba? Instead of you are enjoying those things, napupunta kayo doon sa murmurings and mga bagay na parang pinagsisisihan na ninyo. Kasi alam niyo po kung bakit. That is what the world is trying to teach you, mothers and wives. Na kaya pag tingnan mo yung social media, yung isang nanay, dapat nasa bakasyonan ka lang. Yan. Diba? Nasa bakasyonan lang kayo mag-asawa, iiwan mo yung anak mo sa mga katulong. Yan lang. That's the life of a mother. Ha? That's the life of a wife. Yung mga ganun ba? Pag ninignan mo sa social media, kaya ikaw ngayon mag-iisip, ang bihira naman, ako, nagwawalis. Itong nasa social media, 3 na yung anak. Pwede pang lumaban ng Miss Universe. Wow! Ako, pwede nang lumaban ng Miss Gay sa barangay namin. Mukha na ako. Pwede nang lumaban sa The Biggest Loser. Bakit? Titingnan mo yung picture mo. Tapos titingnan mo yung picture mo ngayon. Madi-discourage ka. Diba? Instead of enjoying the moment, tandaan nyo po, blessing ang binigay. It is another step of blessing na ipinagkaloob po sa inyo ng Panginoon na kayo ay may asawa ngayon at kayo ay may pamilya ngayon, mga nanay at mga asawang nakikinig na babae po ngayon. Diba? Kaya nga, all you have to do right now for you to enjoy your role, commit thy works unto the Lord. Ano man ang ginagawa mo bilang isang asawang babae para sa iyong asawang lalaki, you commit it unto the Lord. Para every time, no? Every time na meron kang ginagawa for your husband, laging masaya. Di ba? Yung tipong mapupush ka na magpapasalamat ka sa Panginoon. Panginoon, salamat dahil binigyan mo ako ng isang role na sabi mo nga, wala akong katulad dito sa role na to. Akalain nyo po yan. Ito po ang tatandaan nyo para po sa mga mothers and wives. Every role of every wives and mothers is unique. Tandaan nyo po yan. Every role ng isang nanay at ng isang asawang babae is unique. Pansin nyo po ba, meron kayong nagagawa na isang bagay na walang makakagawa. Minsan mag-iipon-ipon yung mga nanay and ang iisipin mo minsan, kaya nilang yung kayang gawin ni Ma'am Cynthia, kaya din gawin ni Ma'am Marnelly. Pero pag tinignan mo, iba eh. May unique role si Ma'am Cynthia, may unique role si Ma'am Marnelly. Amen. Same thing sa mga nanay po na nakikinig po ngayon. Each and every one of you mothers and wives that are listening right now, you have a unique role. Yan po ang tatandaan po ninyo para hindi po kayo mapunta doon lagi sa sitwasyon na parang you will just go to one place at sasabihin mong, paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Di ba? Laba dito, laba doon. Yung mga kapitbahay ko, di-laundry. Yung mga kapitbahay ko, di-washing machine. Ako, planggana pa rin hanggang ngayon. Yung stainless na manipis pa. Ang makapal lang yung taas. Di ba? Ganun yung mga planggana dati.
Di ba? Yung mga hanger namin, plastic pa rin. Sa amin, bakal pa din. Kasi yun daw yung matibay. Pero sa kanila, di plastic na, pero matibay naman. Di ba? Yung mga hanger namin, neon pa. Yung mga, ang ganda-ganda ka ng neon eh. Ang bilis makita eh. Makikita nyo, instead of enjoying those roles na meron kayo, di ba? Your thoughts will never be established kasi you did not learn to commit your works unto the Lord. Alam niyo po, pag nagbi-build ka, sabi nga ng Bible dun sa key text natin, dito sa ating pinag-uusapan, Proverbs 14:1. Every wise woman buildeth. So, if you are a wise woman, automatic nagbi-build ka. Now, how you will build? How the wise woman builds his house, her house? By committing thy works unto the Lord. Alam niyo po, napakaganda nito because commitment, nabanggit na po ito ng ating mahal na pastor, commitment will always lead you. Kung bakit ko po sinasabi na instead of enjoying it, napupunta ka doon sa parang regrets, because you did not learn to commit thy works or commit thy works unto the Lord. Kaya yung isip mo magulo, hindi establish. Now, anong kagandahan kapag natutunan mo mag-commit ka, yung role mo bilang isang asawang babae at yung role mo bilang nanay? Anong kagandahan kapag nag-commit ka? Ang kagandahan po kapag ikaw ay nag-commit ng iyong ginagawa sa Diyos, commitment will always lead you to consistency. Pag napunta ka na sa consistency, I'm telling you, it doesn't matter kahit araw-araw mo yung ginagawa. Masaya mong gagawin yan kasi merong consistency. And later on, from consistency, commitment, consistency, and after consistency, ito ang pinakamaganda sa lahat, accomplishment. So, as you can see, mothers and wives that are listening right now, masasabi mo that your labor is not in vain. Being a mother, hindi ka nagsayang ng pagod. Bilang isang nanay, hindi ka nagsayang ng pagod. Bilang isang asawang babae, hindi ka nagsayang ng pagod. Di ba? Ang saya kung ganun po ang makikita po ng bawat nanay at bawat asawang babae po ngayon. Bakit po? Because kapag meron ka ng isang bagay na kinumit sa Diyos, Diyos mismo ang tutulong sa iyo para consistent mo yang magagawa. Alam niyo po, dyan ako bilib na bilib sa mga nanay. Maraming mga nanay ang talagang pag nakita mo na kahit pagod na sila, nandoon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelo, yung consistency nila eh. Minsan magre-reklamo, naalala ko si nanay, pagod na daw yung kamay niya. Pero makikita mo, nagtutupi. Diba? Makikita mo yun, pagkatapos magplansya, pagkatapos maglaba, mamamalansya yan, tapos magpapahinga na daw siya. Sabi ko ano nakaraan, ang pahinga ng mga nanay, alin? Pagtutupi. Kasi doon lang sila nakakaupo eh. Oh. Di ba? Doon lang. Tapos makikita mo, pagod. Pero yung mga tinupi, pantay-pantay. Yeah. Di ba? Yung consistency, grabe. Iba yung level ng consistency ng mga nanay. Makikita mo kahit anong pagod yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan sa kanilang ginagawa. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo kanina, unique ang characteristics ninyo. Ganyan kayo ginawa ng Panginoon. That is why you should learn how the wise woman builds her house. By committing thy works unto the Lord. And dun lang ninyo makikita that your thoughts will be established. Alam niyo po, sabi ko nga po from commitment, consistency, and accomplishment. Tingnan nyo. Yes, totoo, nakakapagod ang trabaho ng isang nanay, nakakapagod ang trabaho ng isang asawang babae. Pero tingin mo at the end of the day, masaya ka pa din. Bakit? Anong nakikita mo? It's not the works that you have done, but the accomplishment as the results of the works that you have done. Diba? Yung resulta. Kaya ka nga mayroong pinagpaguran para makita mo yung resulta. Kaya wag niyo pong tingnan yung ginagawa po ninyo. Ang pinakamaganda na tingnan nyo, this is my role, this is how God made me, ganito ko nilikha ng Panginoon, I am built for this purpose, I am built for this role, then therefore I should enjoy it, and as a wise woman, iko-commit ko yan sa Diyos para ang aking isipan ay maging established.
Alam nyo, mahirap kapag hindi establish ang isip ng isang nanay. Amen. Mahirap kapag hindi establish ang isip ng isang asawang babae. Mahirap po yan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, lagi kang papasok sa courtroom. Laging may singilan. laging merong away, laging merong gulo. Bakit? Hindi establish ang thoughts. Pero if your thoughts is established, I'm telling you mga kapatid, sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi ka papasok sa courtroom. Mai-enjoy mo ang bahay mo. Bakit? Because you have a wise woman that is building her house through committing her ways or her works to the Lord. Napakaganda po niyan mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo iba kapag natutunan ng isang nanay at ng isang asawang babae ang i-commit ang kanyang mga ginagawa para sa Diyos. And if you want to be a wise mother and if you want to be a wise wife, ganito lang gawin natin. Ganito lang gawin po ninyo. I-commit nyo lang. I-commit nyo lang. Alam nyo po, hindi mo kailangan sumikat sa social media para ma-establish ang thoughts mo. Sometimes, yun pang magpapagulo. Ang dami ngayon pumapasok. Alam nyo po ba, ang uso ngayon, hindi na yung isa-isang vlogger na pumapasok. Couple and family na. Ang mga pumapasok sa vlogging ngayon. Ang pumapasok ngayon sa social media, hindi na yung isang lalaki, isang babae na magba-vlog-vlog lang, no. Kung hindi couple, family. Kalain nyo po, no, iiwanan nila ang learning for the sake of fame. Di ba? Bakit? Kasi mas kita yung pera doon eh. Di ba? Yung material possession, sabi ko nga po sa Family Time with God kanina the best thing for you to enjoy your day, ang kunin mo is the spiritual possession, not the physical possession. Bakit? Kasi kapag nauna ang physical possession, wala kang hindi yan fulfilling sa pakiramdam mo. Wala kang contentment. Lagi kang mag-go after these things. Tuloy-tuloy yan. Wala kang kapanatagan. Pero kapag inuna mo ang spiritual na bagay, anong sabi ng Proverbs po kanina? Pag inuna mo ang wisdom, kapag inuna mo kaya nga sabi doon, di ba? Take or receive my instruction and not silver. And knowledge rather than choice gold. Minsan paggising natin sa umaga, yun na kagad yung iniisip natin, paano ko kaya ako kikita ng pera ngayong umaga, ngayong araw. Di ba? Kaya pag nauna yung physical, nakakalimutan na yung spiritual. Ganon din po sa mga nanay at sa mga asawang nakikinig po ngayon. Lagi nyo pong unahin, isipin, dito ako nilagay ng Diyos. This is my role. Now, bilang isang wise woman, dahil ikaw ay nilagay ng Diyos dyan, claim it that you are wise. Kasi tandaan nyo po, God makes no mistake. Amen. Hindi po nagkamali ang Diyos na kayo ay ginawang asawang babae at kayo ay ginawang nanay. Lahat po yan ay nasa timing and nasa timeline ng Diyos. Kung kailan kanya bibigyan ng anak, nandiyan yan sa Diyos. Kung kailan kanya magagawing nanay, nandiyan yan sa Diyos. Lahat po yan, mga kapatid, lahat po yan ay nasa timing ng Diyos, nasa timeline ng Diyos. Kaya nga hindi nagkamali ang Diyos. Kaya nga pag sinabi kong you are kung kayo ay inilagay ng Diyos bilang isang nanay at bilang isang asawang babae, claim it that you're wise. Huwag ka na magdalawang isip na hindi ka wise. Di ba? And as you build being a wise woman, ang pinakamaganda, commit thy works unto the Lord. Para yung isip po ninyo ay maging established. Pag naging established ang kaisipan ng isang nanay at ng isang asawang babae, ang laki ng magagawa niya sa loob ng pamilya. That's how the wise woman builds her house. Po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, baka meron po kayong gusto ring i-share sa ating pong mga taga-subaybay po ngayon. Basahin ko lang po yung mga comments. Marami pong comments. Sabi ni Ma'am Rosalinda Calara, tama sir, kahit ako nagtataka din kahit pagod na, wala pa ring tigil ang trabaho sa bahay. Pero masaya kapag nakita mo na maayos ang bahay at ang buhay. At sabi naman po ni Ma'am Alma, Amen, motherhood is my ministry. Privileged to become a mother, grateful for being a full-time mom for 31 years. Wow, ma'am, saludo.
How to be you po. At syempre si Ma'am Tang, sabi niya, yes po, committing ourselves bilang nanay at asawang babae sa Panginoon, lahat ng bagay ay parang napakadali lang kahit na may mga dumarating na tila bagyo, pero pag nai-commit na ang lahat sa Panginoon, everything will be alright. Enjoy lang ba? Happy lang basta alam natin na ang gusto nating patuwain una ay ang Diyos. Lahat ay magiging okay at di talaga mauumay sa life na meron ka bilang nanay at asawa. Bagkos, pasasalamatan mo talaga na meron kang buhay isang nanay at asawa na binigay ng Diyos. Amen. Talaga yung pagiging ina. Nakita ko dito si Ma'am Odessa. Ito, talaga sa stage ako sa buhay bilang isang ina, ang pinakamahirap na, parang sa akin pinakamahirap na stage, yung kapapanganak lang, lalo na kapag breastfeeding, at lalo na kapag working ka. Yung pag nag-awat ka na sa anak mo ng breastfeeding, yan na yung pinakamahirap na yung laging biro mo for how many days, kung nag-leave ka sa trabaho mo kasi meron tinatawag na maternity leave. Siguro mga 2 months yan. Hawak mo yung anak mo tapos biglang mawawala ka sa harapan ng anak mo. Pinakamahirap yun. Kaya saludo ako sa mga nanay. Naalala ko rin nung bago pa si Shobe, nung nagbubuntis pa lang, na maraming nanay na talagang nag-a-advise sa kanya. Maraming nanay na, yun sa panganganak pa lang, tapos natuwa ako doon sa sinabi ni Sir Maki na sabi niya, sige, pakinggan mo lang, alamin mo lang kung ano ang matututunan mo. At hanggang ngayon nakikita ko rin sa kanya kung paano siya nag-entertain ng mga sinasabi sa kanya, ina-advise sa kanya. Yun yung sinasabing wise woman. Huwag tayong maging marunong sa ating sarili. Magkaroon tayo ng pagkakataon na iyon yung napakagandang pagkakataon sa atin, yung makinig tayo, malaman natin kung ano yung mas maikagaganda pa ng ating sarili bilang isang ina. Kasi hindi lang natatapos yan ng 1 taon, 2 taon. Sabi ko nga, minsan kapag nagkakaroon kami ng argument ni Brother Noel, limbawa with regards sa pagpapalaki ng mga anak namin, sasabihin niya na, sumunod lang kayo sa amin ngayon habang nasa puder pa namin kayo. At darating ang araw, mag-aasawa kayo, malayo na kayo sa amin. Hindi ko na kayo pakikialaman. Pero sa akin, sasabihin ko, hindi. Kasi ako, makikialam pa rin sa kanila. Hindi dun sa mga bagay na yung personal nila, kundi yung relasyon pa rin nila sa Panginoon. Sapagkat kahit may asawa na sila, may anak na sila, kahit matanda na ako, andun pa rin yung relasyon namin. Bilang mag-ina, sila ay aking anak at ako'y kanilang ina. Kaya ako hindi matatapos yung pagiging ina at naniniwala ako sa mga nanay. Laging nasa isipan natin kahit may mga asawa na yung mga anak. Bagamat wala pa po ako sa ganun tagpo. Pero nakita ko po yan sa nanay ko na yung bagamat hindi niya ako naabutan, pero nakita ko po doon sa mga kapatid ko kung paano pa rin niya inalalayan yung mga kapatid ko na nagkaroon na ng asawa. Kaya yung pagiging ina, wala po tong resignation eh. Meron nga akong nabasa dito na sabi yung pagiging wise woman. A wise woman is a woman characterized by wisdom, marked by deep understanding, keen discernment, and a capacity for sound judgment. Napakalaki ng bagay kung paano tayo magbibigay ng disposition. Kasi yung decision natin ngayon, ito yung magiging destination natin, kaya kasama natin yung ating mga anak sa anumang disposition na ating ihahayag. Kaya kapag nagkakaroon tayo ng, sinabi ni Sir Maki na yung every woman is unique para sa bawat isa. Kapag nagkakaroon tayo ng fellowship, di ba, Sister Marnelly, lalo na kapag after ng service natin, Sunday, oo. Nakakatuwa na makinig doon sa mga kwento ng bawat ina. Makikita mo talaga na bawat isa ay may unique na kwento. Tatawanan mo na lang. Kumbaga, nasa lugar na kami na tatawanan mo na lang doon sa mga nagsisimula. Kung minsan matatawa, ay, pinagdaanan na rin namin yan. At ganito yung ginawa namin. Ganito yung pinagdaanan namin at biyaya ng Panginoon. Nandito naman tayo sa kalagayan na kung saan ay talagang pinagpala tayo. Kaya, yun nga lamang talagang magkaroon tayo ng consistency. Tama yung sinabi ni Sir Maki. Consistency, commitment,
At makikita natin yung accomplishment. Kung talagang thoroughly ay ating ibibigay, isusurrender fully sa Panginoon dahil without God talaga, hindi natin kayang gampanan yung ating mga responsibilities. Totoo yan. Mindset, yun ang naalala ko. When you get married, iba na yung mindset mo dapat. And when you get to know the Lord, kasi ako ganun po yung nangyari sa akin, di ba? Yung testimony ko na from a very highly career woman, tapos nag-turn talaga ako ng 180 degrees na naging homemaker, ganyan, full-time mother. Mindset talaga. And it was really revelation, conviction talaga ng Panginoon. So, if you really find that na yung pag nag-asawa ka, tapos nakilala mo na ang Diyos, sabi nga ni Pastor, deep dive into it. Deep dive into the Word of God. Deep dive in your faith. Sabi ni Sir Andy, today's generation of mothers are committed to Facebook rather than faith book, which is the Bible. Tama po yan. Diba? Na, ano talaga huwag nyo kasi hawakan yung cellphone nyo pagising sa umaga or pagka kahit nag-break nga kung pwede lang talaga, kung wala lang akong mga transactions dyan sa cellphone ko at may mga inaabangan akong messages para sa akin, ganyan. Hindi talaga, ayoko siyang hawakan kasi grabe ang temptation niya. And there was a study made sa US na merong mga batang sports, I think soccer sila na mga bata. Yung nanay, kinuhanan sila ng cellphone, tas kinausap yung ibang mga nanay, wala na silang cellphone. According to study, malaki ang naging improvement ng mga bata na hindi na sila nagse-cellphone. Ganon din sa mga matatanda. Na pagka hindi natin binibigyan time lagi yung social media, mas nagiging in touch tayo sa reality. Ang reality, yun, yung asawa mo, yung anak mo, nakatabi mo lang pero di mo kinakausap dahil lang sa cellphone ka. Yung asawa mo, hindi mo kinakausap sa gabi, pareho kayo naka-cellphone. So, ganon na mga sana po we endeavor to become the woman God wants us to be. Like yung sinasabi kanina na hindi yun ang design. Kung ano yung design ni Lord para sa atin, yun yung i-endeavor natin as wife and as a mother na maging ganun tayo. It is not easy, pero it is not our work anymore. When we have already the Holy Spirit, it will be the work of the Holy Spirit in our lives. Kaya nga, kanina may pinagkikwentuhan kami ni Ma'am Cynthia at ni Sir Maki. Sabi niya, grabe, kung ako yun, hindi ko kaya yun. Sabi ni Ma'am Cynthia, sabi ko, ay, hindi na po ako yun. Kasi yung nag-work sa buhay ko, hindi na ako yun. If I look back into the past life, alam ko iba din yung magiging reaction ko. Pero because of the Christ in me, the Christ in you, in each one of us, and the Holy Spirit, yun yung nandyan nag-i-indwell sa atin, dapat kakaiba na tayo, di ba? So, kung yung Facebook gamitin natin to our advantage, marami ka naman natututunan dun in fairness to the social media. Pagka kinuha mo yung dapat mong matutunan dun, ang dami mong matututunan na pwede mong magamit sa buhay mo, mag-improve yung buhay mo. Huwag lang natin siyang gawing addictive. Kasi nagiging balakid na siya sa ating mga gawain bilang isang ina at bilang isang asawa. Yeah. That's why, Ma'am, we have this program, we have a church program like this. Kasi sabi ko nga kung inaabangan nyo yung namimigay ng jacket sa social media, di ba? Na programa, nagbibigay ng 5,000. Aantayin nyo yung text, aantayin nyo yung tawag. Minsan, ganun yung mga nanay Huwag mo ilipat ang channel, huwag mo ilipat ang channel. Di ba? Sasagot ako. Tignan mo. So, di ba, instead of listening to those things in social media, kasi alam niyo po, sa totoo lang, that's why it is very easy for the mothers and the wives to give up on their family. It's because of those things na, Ma'am. And sabi ko nga po sa inyo, dito sa ating text na ginagamit, that every wise woman buildeth her house. Tandaan niyo po lagi na there are sometimes na pwede kang mapunta doon sa susunod na sinasabi ng verse na ito. But a foolish plucketh it down with her hands. Kaya nga if you will not commit your works bilang isang asawang babae at bilang isang nanay, if you will not commit your works unto the Lord, your thoughts will never be established. So saan ka ngayon babagsak? Babagsak ka ngayon doon sa isang karakteristik ng isang babae sa loob ng tahanan that is destroying the house by hands.
And sabi ko nga po sa inyo, pag sinabing hands, ito po the very essence or the very implication of the word, plucking it down with their hands. It means you are destroying the house, your home, your family through your action. Di ba? Sabi nga, kung nakaalala nyo po yung ating nakaraang programa, binigay ko po sa inyo yung kung paano yung pinaka-essence pag sinabing pluck it down. No, talagang you will destroy it. Sabi ko nga, kung usapang bunutan, hindi mo lang bubunutin yung nakikita mo, kundi you will dig it para mahugot mo yung pinakaugat. That's how you destroy things. And pag sinabing pluck down, yung nakatayo, you will pull it down or you will push it para matumba, para manghina. Ganyan po ang gawain ng isang foolish woman. Kaya nga, if you will not commit your works, your role as a wife, and your role as a mother, and you will base it on social media lang. Ba naalala niyo po yung sabi ng ating mahal na pastor, maraming nanay na ngayon ng mga vloggers. Instead of workers, vloggers. Instead of builders, vloggers na. Maliwanag dito, if you are a wise woman, you are a builder. Diba? Nagbi-build ka ng house eh. So paano mo gagawin yon? Commit thy works. Ano man ang ginagawa mo sa loob ng tahanan, ano man ang ginagawa mo through your family, you commit it to the Lord. Bakit? Mahalaga na ma-establish ang isipan ng isang nanay at ng isang asawang babae. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kapag hindi na-establish yan, magulo. Sabi nga ni Pastor, papasok ka lagi sa courtroom. Laging may singilang mangyayari. Pero dahil fix at establish ang isang kaisipan ng isang nanay at ng isang asawang babae, well, ganun ang mangyayari. Maganda. At dahil maganda yan, because you will become a wise woman that is building her house. Okay? So, alam niyo po, napakaganda ng ating pong topic. It's all about a wise woman. Kaya again, may challenge lagi sa mga nanay po na nakikinig po ngayon at sa mga sa mga asawang babae na nakikinig po ngayon. Check yourself. We're not here to judge you. We're not here to condemn you, but you should check yourself according to the principles that you have learned from the Bible that we have discussed. You can check yourself. Nasaan ka na sa estado? Are you a wise woman? Or are you a foolish woman that is plucking your house down? Di ba? And by our only prayer here, brethren, is that ma-encourage kayo na laging mapunta and you will go for the best. Amen. Sabi nga natin, wala namang perpektong tao. Lahat ay nagkakamali. Pero sabi ko nga po, ang ginagawa ng isang nanay at ang ginagawa ng isang asawang babae can be biblical. And pag yan ay naging biblical, sigurado ko tama yan. Di ba? Kapag ang role ng isang nanay sa loob ng tahanan at ang role ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay nagawa niya biblically, sigurado ko tama yan. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng tama at hindi ng mali. Amen. Alright? So yan po ang tatandaan ng mga mothers na nakikinig po ngayon. Kaya, ma'am, go ahead po. Meron pa po. Maganda itong sinabi ni Sir Dennis eh. Just a thought given by God to a loving husband to a wife. Oh, di ba? Sana'y nakikinig po kayo, Ma'am Nida. No blessed wife and blessed mother will be unless she first desire to fulfill her role as a helpmeet proclaimed by God, our Creator. Man. Totoo to yung acceptance ng role natin as a mother. 'Di ba? Napakalaking bagay 'yon na makita natin yung ating responsibility, yung ating self-worth as a mother, as a wife, 'di ba? Napakagandang pakinggan yan sa isang asawa na malaman niya na napaka-importante ng isang babae sa kanyang buhay. Oh, 'di ba? Meron nga ako nakita, eto panood ko rin lang sa reels. Sabi ng isang lalaki, bakit ka pa maghahanap ng another woman? Yung igagastos mo doon sa another woman na yon, igastos mo na doon sa talagang asawa mo para gumanda yung asawa mo. Huwag mong pababayaan yung asawa mo kasi nakasalalay sa lalaki kung paano niya i-groom yung kanyang asawa rin bilang kanyang helpmate. Kaya
pahalagahan. Kaya natutuwa ako doon sa mga kalalakihan, sa mga ama ng tahanan na pinapahalagahan nila ang kanilang asawa. Hindi lang nasabihin na eto lang yung responsibility mo, eto lang yung gagawin mo, eto yung mga gawaing bahay. Kundi paano mo rin bibigyan ng importansya na paano rin maigugroom ng babae yung sarili mo. Siyempre, ihaharap mo yan sa iba. Dapat presentable yung mga asawa ninyo. Diba? Alam nyo, ma'am, maano tong maganda po itong comment na ni Ma'am Alma. Sige, Ma'am Marnel, Sige, please. sir. It is so sad makarinig from a kapwa wife na may mindset na I need to work para may sarili akong pera. Para pag iniwan ako ng asawa ko, hindi ako nganga. In short, naka-mindset na naiiwanan siya. Wow. Instead of praying for her husband at ang mindset sana ay maging maayos ang relasyon at ang pamilya. Oo, nga nakakalungkot nga yun. Dapat pasimba na yung Yeah. pasimba. Ganyan, ma'am, actually, ma'am. That is what I'm saying kanina po na that's how the social media reflect. Yeah. Mothers, please, no. We're not bashers of social media here. Because right now our platform is social media, diba? As you can see. Now, ngayon sana po sa mga nanay na nakikita nyo na nanonood po ngayon, sa mga bisita namin na maaring na-sharean kayo ng link at na-itag ang inyong mga pangalan, ano po. Sa inyo, as you will hear this from us, no. We're not bashers of social media, but you can find good in social media. Yan po ang tatandaan po ninyo. No? Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, alam niyo, the best yung nangyaring pandemic eh. Kasi akalain niyo po, na-open ng Panginoon, nabigyan ng Panginoon ng wisdom ang ating mahal na pastor, that we will have this program on social media. And again, we're not here to debate you. Kaya kayo mga nagdidebate, wala, magsasawa lang kayo sa amin, may inis lang kayo sa amin. Dili, namin kayo papatulan ba? Dili, namin kayo patulan. Hindi kami mapikon sa inyo, kayo mapikon sa amin. No? Ganyan ang mangyayari sa inyo. Kasi, we're not here for debate. Di ba? We're not here for debate. We're not here to condemn people. The very purpose of this program na binigay ng Diyos na sa ating mahal na pastor is to help. Kaya nga, ganun po yung ating flow ng program. Mothers, fathers, young people, teenagers, and young adults. Di ba? The preparation, the focus, the fathers and the mothers, lahat merong programa. Bakit po? Because it is designed to help. Now, if you will just look on sa social media, ganyan talaga makikita mo, ma'am. Sa totoo lang, hindi lang po. Ako po nakarinig ako personal ng ganyan. Kasi sabi ko nga po, bilang nag-area, marami kang maririnig na kwento eh. Marami kang maririnig at magsasabi na, eto kasi, kailangan kumayod. Pag hindi ka kumayod, mamamatay ang family mo. Parang walang Diyos. Diba? Parang walang Diyos na, bibigyan ka ba ng pamilya ng Diyos kung hindi mo kayang buhayin yung pamilya mo? Ganun ba, di ba? Pero but as you understand their story, kaya nga nandun yung salita ng Diyos na nagpapaalala. That's why we have this program, mothers and wives that are listening right now, we have this program for you to be reminded that your role is a unique role. Unique role from God. Bakit po? Sa kadahilanan na kung gagampanan mo ang role mo ng maayos, okay? Dahil yan ay design ng Diyos para sa'yo, matututunan mong mag-commit sa Kanya at i-commit ang lahat ng ginagawa mo, your thoughts will be established. Diba? Katulad po na nabanggit ni Ma'am Alma kanina. Ang problema nasa thoughts. Dahil iniisip niya, ang mindset niya, ma'am, tama, di ba? Iiwan siya. Ba't naman kasi mag-iisip ka ng ganun? Huwag naman mag-isip ng ganun. Sabihin mo sa kanya, Ma'am Alma, huwag mag-isip ng ganun. Diba? Ang isipin dapat, paano ko gagampanan yung role ko bilang asawa sa kanya? Paano ko gagampanan ang role ko bilang isang nanay? Maliwanag ang sinasabi ng Bible na unique ang trabaho ko bilang isang nanay. Pwede unique. naman, sir, din na yung ganun, magkaroon ng extra earning, pero hindi doon sa konsepto na pinaghahandaan yung paghiniwalayan. Tama. Pwede makatulong. Nakatutuwa ako, Sister Genesis, nasaan ka? Parang hindi ko siya nakikita ngayon. Magkatulong sila mag-asawa, di ba? Hindi sila Ayun, sabi magkatulong sila ngayon, kaya hindi nyo nakikita. busy sila sa kanilang business dati. Napaka-kanya dito. Siguro busy siya ngayon.
Kaya ako, maibahagi ko lang, nasa edad na ako na malapit na ako mag-senior. Proud ako to say I'm already 59 years old. Pero, pa rin ako, open pa rin yung mind ko at heart ko na makinig kung ano yung uniqueness ng bawat isa. Kung anong narinig ko na maganda dun sa isa, yung pagiging unique niya makakatulong sa akin. Yeah. Naku, ginagamit ko rin yan na magiging pattern ko para lalo pa akong mag-level up ng pagiging nanay at pagiging asawang babae. Hindi yung kaiinggitan, kundi, ay maganda yun. Siguro, ano kaya yung konsepto ng babaeng ito, ng nanay na ito? Bakit nagawa niyang maging ganito? Bakit naiayos niya yung kanyang family? Lalo pa siyang minamahal ng kanyang asawa. Sa dami-dami ng kanyang trabaho, maayos pa rin siya sa kanyang katawan, kanyang pag-iisip, at kanyang paglilingkod sa Panginoon. I-copy, di mo masama mag-copy-paste kung ikaayos. Yeah. Maganda po itong sinabi ni Sir Andy, no, patungkol po. Amen po, Sir Mario. FB is not if we are disciplined enough on how we use it coupled with due diligence. Ito po pinakamaganda. Not everything that glitters is gold. Alam niyo, ma'am, sa Bible, ganyan yan. Katulad nung sinabi ko kanina sa last na po ito, dito na muna tayo magtatapos. Sabi ko kasi mag-comment ka na maaga. Diba? And then, alam mo, ma'am, sa Bible, katulad ng isang verse ngayon sa Proverbs, di ba? Proverbs chapter 8, verse number 10 ba yun? Kanina ginamit natin? 10, di ba? Sabi doon, for wisdom is better than rubies and all the things that, verse number 9, I think, verse number 9, receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. Kasi hindi mo, ma'am, pwedeng sabihin na pag sinabing gold, gold na agad. Kasi bababa yung value if the gold has impurities eh. 'Di ba? Kaya nga ang gagawin nila, they will pick the gold one, the gold that has no impurities. Yun yung sinasabi ng Bible na choice gold na mas mataas yung value. Pero ito pa rin, ganun pa din, ma'am eh. The very essence is not everything that glitters is gold. Ibig sabihin po niyan, hindi lahat na nakikita nyo sa social media ay maayos. Hindi lahat na nakikita nyo sa social media pwede nyong kopyahin agad-agad. Sabi ko na papasok. Instead na maglinis ako dito, magbablog, magta-travel vlog na lang ako. Ayun, lubog. Lubog sa utang. Magaganito na lang ako. Kapatid, bilang mga mothers and fathers na nakikinig po ngayon, just always be reminded, no, mothers and wives na nakikinig po ngayon, be reminded na gampanan nyo lamang po ang role na ibinigay sa inyo ng Panginoon. And that is to build a house as a wise woman. Amen? So hanggang dyan po muna tayo dahil alam ko sumasarap ang usapan, no? Pero sa mga susunod ay magkakaroon tayo ng mga, siguro we will try to get some guests, ma'am, para ma-interview naman natin. Ang tanong natin, how they build their house as a wise woman. Diba? Yan ang magandang tanong. And who knows, no? Malay natin, kahit virtual, pwede silang mag-guest. No, pwede naman po silang mag-iyo. Depende po yan sa pag-approve ng ating mahal na pastor, no? Pwede naman sila Google Meet gaya nung ginagawa ng ating mahal na pastor despite of the 'di ba, na distance, na nakakapagsalita siya kahit nasa Tarlac siya, nakakapagsalita siya kahit nasa Pangasinan siya. Nakakapag-involve po siya. O pwede nating gawin 'yan, 'di ba? Alam ko hindi lang yung mga nanay na malapit dito ang may magandang testimony, kundi yung iba rin po ng mga nanay po dyan. Kaya huwag kayo mahiya, mothers, sapagkat it's not na parang nagmamalaki kayo, pero maraming mabibless po sa inyo. That's the point. Share your testimony, expose God in your life. That is the best thing that you can do for the mothers and the wives that will listen to you ay ma-encourage po. Alright, so hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay po sa ating pong programa, no? At of course, ay lagi po namin pinapasalamatan ng mga viewers natin sa ating Facebook Live, sa mga nakikipagpalitan ng comment po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. And let's continue to grow
with the Word of God and by the Word of God. Yan po ang tatandaan po natin. Alright? So again, ay sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer, the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelli, and of course, ang mga live stream technicians natin dito, Sir John Kilayco, cameraman natin, si Sir Vince Yu, at ganun din si Sir Rumir Rodriguez, ang ating pong audio man dito ngayon. Kaya maraming salamat po. Kami po lahat ay bumabati po sa inyo na isang magandang tanghali. And on top of all this, all we can say is to God be the glory. And we will see you on the next episode of your favorite noontime show. Once again, this is the Baptist Lunch Mother's Edition. God bless you all. Have a blessed day ahead. Bye-bye. Bye-bye. See you next Tuesday. Bye. That's called heaven. It's made for the pure and the free. These truths in God's word He had given. How beautiful heaven must be. Be sweet home of the happy and free, fair haven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Singing up there by the beautiful sea. Sweet chords from their gold harps are ringing. How beautiful heaven must be. Sweet home of the happy and free, fair haven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. How beautiful